Hi, hello, good morning. It's been quite a long time na naman na ako po ay nakapag-vlog. Kahit maikli lang, kahit sandali lang, I believe that this is important. The time of sharing the Word of God. To some, it might sound nonsense na po, lalo na yung mga tao na pag nakita kang may daladalang Bible, parang iniiwasan ka, na parang takot silang mahawa sa pagka banal ang tawag nila sa may mga Bibliang hawak. Kahit hindi pa nila nababasa ang nilalaman, at lalo na hindi nila naunawaan, hindi natin masisisi. Because ganun din tayo dati nung hindi pa natin alam all about Bible. But the grace of God, ako, as a living testimony, number 1 po ako dyan. Hate ko po ang Biblia, hate ko po ang mga taong may dala ng Bible. At ang aking pakiramdam, ako ay parang aagawan ng religion. Wala po nasasabi, barado na. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mabuti sa Panginoon o anong ginawa kong mabuti sa mundong ito para matanggal yung mga mali kong paniniwala at yung mga nasa isip ko na kinagisnang ko na sabi ni ganito, sabi ng ganon, ito yung kinagisnan, ito yung tradisyon na aking niyakap sa mahabang panahon mula pagkabata hanggang sa tumanda. Alam niyo po, may kapangyarihan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Of course, not the book itself, not the paper, not the publishing, but the words written there are powerful, as we call it, biblical term as rhema. Pag sinabing may binasa ka sa Biblia at ito ay nag-rhema sa'yo, rhema, it means that yung binasa mo, hindi mo lang basta binasa, kundi nangusap ang Panginoon, ang Holy Spirit sa puso mo. At ang Holy Spirit na ito, din ang magbibigay sa'yo ng pangunawa kung ano yung nabasa mo. Kaya lang, kung minsan ang tao, nagmamataas tayo sa Diyos, nagmamarunong tayo sa Diyos. Wala naman tayong kayang ipagmalaki, kundi ang ating religion. With respect to other or to all religions in this world, tama po, may kanya-kanyang paniniwala. But what I'm trying to drive at this moment is, gusto kong i-share yung karanasan ko. Ang isang Kristiyano po ay hindi Kristiyano sa pangalan lang, na ikaw ay na born again. Noon, ang pagkakalam ko sa born again, yung nariringgan mo yung nag-hallelujah. Nagpe-praise the Lord. At yung naglulundagan, nagpapalakpakan. Ang ingay-ingay naman nila. Pero alam nyo, unti-unti kong naunawaan, nung ako na ang nakakaranas, doon ko naisip na, oo nga, ba't nga ba nahusgahan ng mga born again? Sa bagay, hindi porket born again Christian ka na, ikaw ay perfect na. Kaya kung minsan kahit pamilya mo, ibubuli ka pa din, imamak ka pa rin. No? Karanasan niya ng lahat ng mga Christian families. Sabi, pag medyo nagkamali ka, nagsalita ka ng ganito, may nagawa kang hindi tama sa paningin nila, ang una nilang babanatan ganito, as ikaw, sabihin nila, yan ba ang mga born again? Bible ka pa? Christian ka pa man din? Alam niyo po, nakakaawa po yung mga tao nagsasalita ng ganito kasi dinadami nila ang salita ng Diyos. O edi kung gusto mong pagalitan, pagsabihan, okay lang. Pero yung sabihin mo na, pa-Christian ka pa. Alam niyo po, malawak po malawak ang ibig kong sabihin. Pero sa tulong po ng Holy Spirit at this moment, I will try my best by the grace of God na maipaliwanag po ng mababaw lang at
maiksi po sa inyo. Ang pagiging born again po ay hindi yung nakikita ka sa loob ng Christian church o born again church. Kahit maglinggo-linggo ka pa dyan, kahit sarado pa ikaw pa magbukas niyan, kahit pasukan mo pa lahat ang ministries na meron dyan, hindi po masama yun kasi paglilingkod yun. But ang tunay na born again po ay yung nabago ang puso, nabago ang isip, nabago ang pagkatao. Born again Christians are not perfect people. But to assure you, we have a perfect God. God po natin iisa lang. Ang daming nalilito. Sabi nila, kayo, may sinasabi kayong Father, may sinasabing the Son, may sinasabing Holy Spirit. Tatlo ba ang Diyos nyo? Wow, Trinity, di ba? Alam niyo po, iisa lang po ang ating Diyos. Kaya nga po, kung may tanong kayo about Trinity, it is about time to read the Bible and attend Bible study. The moment na ma-curious ka, out of curiosity, nagtanong ka about it, then it means na God has something to say to you. Dapat bigyan mo ng panahon. Mag-search, lalong-lalo na kung makakapagtanong ka o makikipag-usap ka sa isang born-again believer tested. Po. At higit sa lahat, yung ating humility sa Panginoon. Tayo po tao na sa mundo ito. Sabi nga, ang tayo pantay-pantay. Tama po yun. Lahat tayo pantay-pantay. Mayaman, mahirap. Pantay-pantay po yan sa paningin ng Panginoon. Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Bakit may malusog? Bakit may sakit? Bakit ang tanda-tanda na 88, 89, 99, buhay pa, ugod na. Pero meron naman, kapapahanak pa lang, nadedo na. Lahat po yan kasama sa buhay natin. Parang misteryoso. Kaya nga po, ang mga tanong mo sa buhay mo, why? Nasa mundo tayo, why? Ganito ang nangyayari, why? The whys. All the whys that you have in your heart, in your mind. Nasa Biblia po yan. Salita po ng Diyos. Iba-iba ang versions or edition ng mga Biblia. May NIV, may NLT, may King James, may kung ano-ano. Pero isa lamang po tagapagturo natin ang Holy Spirit. If you close your eyes and challenge the Lord by asking Him, Lord, I want to know you more. I want to know you personally in my heart. And I tell you, hindi ng Panginoon palalagpasin ang sinabi mo na yan, sapkat those who seek will find. Those who ask will receive. And those who knock, the door will be opened for you. Because our God is a good God. Alisin natin ang pagmamataas sa Panginoon. Kapag sinabi mo na wala akong panahon diyan makinig, ito na kinagisnan ko. Ito na ikamamatay ko. Ay, di ba matay? Joke lang. Joke lang po. Alam niyo po. Marami mga religion, iba-iba, o mga sekta, iba-iba sa mundong ito na walang pakialam sa kapwa. Hindi kasi ganun yung, kung baga sa pagpapalaki ng anak may breeding, di ba tayo, sa ating mga, from our parents. Ang pagiging born again po, ay hindi religion. In fact, kahit na anong religion mo, maliban na siguro sa mga Muslim na Quran, tapos yung others na, iba pa mga religion na dyan na naiiwan, isa lang po ginagamit na Bible So it depends po sa how you interpret the Bible. How you interpret the written words. Kaya nga po mahalaga na meron tayong guidance na po. Una, Holy Spirit. Pangalawa, gagamit ang Holy Spirit. And the Holy Spirit will give us someone who can teach us. Kung atin tayo ng mga Bible studies, o atin tayo sa mga church, Christian church, alam niyo po, maiintindihan po natin yun. Hindi man ganun kadali.
It's not overnight, kinabukasan dami mo nang alam. Pag ganoon, head knowledge po, yung minimorya mo lang ang mga verses. At hindi din po yung effective to experience the Holy Spirit personally in your life. Alam niyo po, kapag nauuhaw ka, iinom ka. Kapag nagugutom ka, kakain ka. Ganun po, parang 1 + 1 = 2. Ang dali lang po. Kaya lang anong mahirap, yung tayo ay nagmamarunong, nagmamagaling, nagmamataas. Pero once na tinamaan ng malikang problema, saan ang punta natin? Diba? Iiyak lang tayo, malulungkot, at magmamakaawa sa Diyos. And that's the time sometimes God uses those tragedies in life, troubles in life, para hanapin natin siya. Kasi when things goes wrong, hindi na tayo makakagalaw. No exit na. Left, right, forward ka ba, backward ka ba? Stagnant ka na. And that's sometimes, that's the only, the right time for us to tingala. Lord. Pero sana po, pag nag-Lord tayo, yung may panahon pa. Hindi yung Lord, Lord, Lord. Pero sabi ng Panginoon, sabi po sa Biblia, hindi kita nakikilala. Bakit? Kasi huli na eh. Alam niyo po, hanggat narito pa tayo sa mundong ito, may panahon pa. Huwag nating hintayin na umabot tayo doon sa Judgment Day. Alam niyo po, ang ibang religion kasi they are not familiar to hear. No, hindi sila komportableng pinapakinggan yung mga Judgment Day, po yung mga repentance, yung mga will of God. Hindi eh. Kasi nasanay sila ever since na nauupo lang sa isang may sambahan, nakikinig lang. Kikinig lang, minsan hindi nakikinig. Po, pinagalingan natin yan. Minsan meeting place na lang yun. Minsan nakaupo doon pero okay, Facebook. We are not here to judge anybody. But that is the real thing. Real talk po yan. Hindi na naman siguro sa isa, kundi sa marami din mga church nangyayari po yan. So at this moment, ito po yung reminder sa ating lahat na we come into realization na it is about time to be matured at mag-isip po tayo sa nangyayari po sa mundo ito. Like, we are blessed na hindi po pa nangyayari, yung nangyayari dun sa Sigalot war between Israel and Palestine. Di po. Tapos, ayun na, gumagalaw ng Russia, gumagalaw ng iba't ibang bansa. Alam niyo po, bago nangyaring lahat ng iyan, nasa Bible na po nakasulat. Kaya paano natin sasabihin na ang Biblia ay hindi totoo? Yung manangyari sa ating nature, sa ating mga natural resources, yung global warming na yan, biblical po yan. Yan mga fatigue, mga earthquakes, biblical po yan. Alin sa mga nakasulat sa Biblia ang hindi totoo? At sa Revelation po, yung po pinaka-last chapter po ng book ng Bible, sa huli, last pages po ito, yun po yung second coming ng ating Panginoon. Sa ngayon, ang Panginoon, nandun pa siya sa kanyang kaharian. And Jesus will return for the second time. Sana po huwag tayo maiwan. Sa pagbabalik po niya, ito po yung tatawag na rapture. Ito po, kanyang kukuhanin ang mga tao na tumanggap sa kanya. Yung nagsisi, humingi ng tawad, at tinanggap siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, at sumunod sa kanyang mga kalooban. Hindi na nagmalaki, hindi nagmataas. Kung hindi sumusunod sa kanya, babasa ng Biblia, nananalangin. That perfect. But trying his best to be to do God's will. Apo, we have ups and downs. Christians are not perfect. We have ups and downs. We fail. Yes. We have disappointments, frustrations. Kasama po yan sa buhay. Kasi tao tayo. At while we are still here on earth, lahat yan mararanasan natin.
Kaso kung minsan, kung sino pa yung mga walang alam sa Biblia at walang alam sa napatungkol sa Panginoon, sila pa yung mga mockers. Pag may problema, Kristiyano, sasabihin, oh, ayan, kasi nagpalit ka ng religion. Oh, ayan, kasi ganito, ganyan. Alam niyo po, okay mag-alala. Hindi kami nagagalit. Sa halip, nahapag pa nga po kami sa nagsasabi ng kanya sa amin. At alaman ng puso namin, ibig namin, ang mga tao nagsasalita ng ganito, they do not know that we are not the ones they're mocking. Ang minamak po nila ay ang Panginoon. Amazing? Kaya po, ang lahat ng sinasabi ko po nasa Biblia. Hindi pa po huling lahat. Magbasa po tayo ng Bible. Basahin po natin ng basahin. Hindi mo naintindihan, basahin mo ng basahin at humika ng wisdom mula sa Holy Spirit. Higit sa lahat, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Biblia, nakasulat po roon that all have sinned and fall short of the glory of God. I think it was in Romans 6:23, if I'm not mistaken. At sa Romans po siya. Sabi ang lahat ay nagkasala. Hindi naman sinabing some, few. Sabi po, ang lahat ay nagkasala maliban kay Jesus. Ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa panuntunan ng Diyos. Ibig sabihin, ang God is perfect. Kaya wala po sa atin naging perfect na isa. We are all sinners. Yung iba hindi matanggap. Sabihin, ako, wala akong kasalanan. Di ako mamamatay tao, di ako kriminal, di ako rapist, no? Di ako magdanakaw. Alam niyo po, ang kumuha ng piso sa wallet ng kanyang nanay at ang kumuha ng 1,000, pareho lang po yun. Because it is the act na hindi tama. Nasa Bible po yun. Diba? Do not covet. Huwag tayong magkaangkin ng mga bagay hindi sa atin. Pwede tayo humingi sa Panginoon. And ang ating pong Panginoon ay mayaman. Rich papa, rich. Sabi nga niya, as of Jerusalem. Ang lahat ng bagay ibibigay sa siyang kahilingan kung ayon sa kanyang kalooban. Kung pahig siyang ibigay sa iyo, kahit mga anak natin, di ba? Pag humingi ng sweets, mga lollipop, mga sweets candy, hindi mo bibigay agad-agad kasi baka baka yung lalamunan niya, no? Buo kasi siya, makakasama sa kanya. Bili mo ako ng bike. Pero hindi niya agad binili kasi bata pa, maaaring madisgrasya pa. Ang lahat pa ng bagay is nasagot ng Panginoon. Yes, no, and wait. Inaantay niya kapag para sa iyo na at the right time. At the right time. Lahat po ng sinasabi kong ito, natutunan ko po ito sa Biblia. Hindi lamang po literal na nagbabasa tayo, kundi meron pong kamanghamanghang pagtuturo ang Banal Espiritu sa atin. Hindi natin ma-express kung paano nangyayari. Yun po yung amazing and miracle. Kaya, nasabi ko pa kanina that all have sinned. And the wages of sin is death. The wages of sin is death. Anong klaseng death? Physical? Yes. Spiritual? Yes. Ang dami kasing buhay na buhay. Buhay na buhay. Pero, parang patay. Yung sinasabing living dead. Ano po? Yun po yung sinasabi na buhay ka, pero parang walang buhay, malungkot, puro problema, hindi mo kayang harapin. Kaya po maraming mga, kahit mayayaman, mayaman man o mahirap, ano man estado sa buhay, kapag hindi ka na yung problema, nagsusuicide. Tinatapos yung buhay nila kasi ano yung wala? Walang hope. Wala po silang makikitang hope. Ang hope na ito po ay ating Panginoon. Kaya kung may Panginoon tayo sa puso natin, may hope po tayo. Kahit maliit lang, yung honor ng Lord yan. Sabi nga po, but the gift of God is eternal life.
Sa mundong ito, narito pa lang tayo, mararanasan na po natin yung joy, yung peace, kahit anong gulo na kapaligiran ng problema mo. Meron ka talagang peace na nagmumula sa Panginoon. Ano po? Kaya kaibigan, sa oras na ito, I want to share kung paano ka makakalapit sa Panginoon, makaka-avail ng lahat ng mga promises niya. Paranasan mo rin po ang naranasan namin, not by religion, but by your faith in God. Sumunod ka sa panalangin ko. Ulitin mo lang ang mga sasabihin ko. Let us pray. Jesus, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan mo ako ng chance upang makapakinig sa mensahe na ito. Panginoon, naunawaan ko po na ikaw pala ang kailangan ko sa buhay ko. Narito po ako, Panginoon, papakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran at umaamin sa lahat ng aking pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Tinisin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Tawarin po ako, Panginoon. At sa oras na ito, pinubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Ikaw na po, mula sa oras na ito, ang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang maging hari ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoong Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kung ito ay dinasal mo na nagmumula sa puso, I strongly believe na may ginawa ang Panginoon sa puso mo sa oras na ito. Ang payo ko sa iyo, manatili ka na naghahanap sa Panginoon. At pag natagpuan mo na ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya yun. Salamat sa Panginoon. Let me pray for you. Panginoon, salamat po sa pagkakataon binigay mo sa taong makakasabay ko na nanalangin. Salamat, Panginoon. Walang nauna, walang nahuhuli. Ang managhahanap ay nakakatagpo, ang humihingi ay binibigyan mo, at ako makatok ay pinagbubuksan mo ng pinto. Dalangin ko, Panginoon, na magpakahayag ka sa tao na ito. Ipakilala ka, Panginoon. Malaman niya, Panginoon, ang makalooban mo sa buhay niya. Pagpalain mo siya, O Diyos. Ingatan at ang mga mahal niya sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kaligtasan tinanggap niya sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you.